Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 8 anyos na lalaki, aksidenteng nahulog sa Tulyahan River. Patuloy na pinaghahanap, ICC prosecution. Tutol sa hindi pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation hearing. Bagong NBI Director Melvin Matibag, iginiit na matagal nang kumalas sa PDP laban dahil sa pagkakaiba ng prinsipyo nakatakdang manumpa sa Malacanang ngayong araw. Sa MBC TV correspondents, babaeng senior citizen, patay matapos mabangga habang tumatawid sa Kalasyaw, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Quentin Millora Brown maglalaro sa Gilas para sa Window 2 ng FIBA Qualifiers. At sa Showbiz Spotted, Taylor Swift, kinilalang best-selling artist of the year sa ika-6 na pagkakataon. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Sugatan ng isang binata matapos barilin sa eskinita sa Binondo, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa inisyal na ulat, lumabas lamang umano ang biktima nang bigla na lamang nakarinig ng putok ng baril ang live-in partner nito. Ang mga detalye sa report ni Boy Gonzales. Sugatan ng isang 26 anyos na lalaki matapos barilin na hindi pa nakilalang suspect sa isang eskinita sa Gate 54, Area C, Parola Compound, Barangay 275, Binondo, Maynila, madaling araw ng Biyernes. Kinilala ang biktima na si Francisco Compañero, binata at residente na nasabing lugar. Batay sa ulat ng Manila Police District Delpan Police Station 12, naganap ang insidente dako alas 2:41 na madaling araw. Ayon sa live-in partner ng biktima, lumabas umano si Compañero upang umihi sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto ay nakarinig siya ng isang putok ng baril. Ilang sandali pa ay may kapitbahay nagbigay alam sa kanya na binaril ang biktima. Agad dinala ng mga residente ang biktima sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center kung saan ito kasalukuyang ginagamot. Rumesponde ang mga pulis at nagsagawa ng paunang investigasyon sa ospital at sa pinangyarihan ng insidente. Naipaalam na rin sa MPD Forensic Unit ang insidente para sa pagproseso ng crime scene. Patuloy ang investigasyon para sa pagkakilanlan at pag-aresto sa suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patuloy naman ang search and retrieval operation sa isang ilog sa Malabon matapos mahulog ang isang 8 taong gulang na bata habang naglalaro. Ayon sa mga kaanak ng bata, nawala ng balanse ang biktima habang naglalaro at tuluyang nahulog sa Tulyahan River. Magbabalita si Edwin Duque. Patuloy ngayong araw ay sinasagawang retrieval operation ng Malabon Disaster at ang Philippine Coast Guard dito sa Tulyahan River sa Malabon City. Makaraang pahirapan ang paghalugad kagabi ng barangay at PCG para makita ang 8 taong gulang batang lalaki na nahulog sa ilog habang naglalaro kahapon ng hapon. Dahil sa maburak ang ilog, ay tinigil kagabi ng PCG ang paghahanap sa biktima. Ngayong araw ay sinisikap pa rin ng 2 ahensya ang paghalugad sa bahagi ng Tulyahan River ng Tinajeros, Malabon hanggang makuha ang bata. Kwento ni Aling Risa Salvador, ang tita ng bata. Kasalukuyang naglalaro ang pamangkin nang ma-out of balance ito habang tuluyang nahulog sa ilog. Nagtulong-tulong na ang kagabi ang barangay at ang Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police at ang Malabon Disaster. Pero bigo silang makita ang biktima. Para sa MBC TV Network News, ako si Ares 23. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala sa iba pang balita, hindi makakaapekto sa nakabinbing impeachment complaints ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ng pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Ayon sa isang political analyst, maling pagtaya ito para sa kampo ng ikalawang Pangulo at sinabing hindi nito maaaring maapektuhan ang proseso ng Kamara pagdating sa impeachment. Magbabalita si Jackie Resyo. Hindi makaapekto ang deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon sa nakabinbing impeachment complaints laban sa kanya. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni political analyst Professor Edmond Tayaw na maling pagtaya ito sa kampo ni VP Sara para maprotektahan ang sarili sa impeachment. Ayon kay Tayaw, may proseso ang Kamara para mapatunayan na nararapat ang impeachment na hindi maaaring maimpluwensyahan ng pangalawang Pangulo. Hindi na lang numero ang pinag-uusapan natin dito, Sister Lakay. No? Kung hindi kailangan, ang anuman na magiging desisyon ng Kamara, ng House of Representatives, it has to really be that significant that it will be believable and acceptable to the public. So, sa madalit sabi, regardless whether she declared herself as candidate for 2028 or not, the political dynamics will already be or can already be seen, in fact, as early as before the midterm elections. And nakita na natin ang linyahan kung kaninong grupo kasama ang isa-isang politiko. So, sa tingin ko, kung yun talaga yung rason nila, medyo sumablay siguro sa kanilang pagtataya. Samantala sa panayam sa programang 2x2, sinabi naman ni Congressman Egay Erice na ang pinakamalakas na kandidato para sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon ay si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo dahil wala siyang issue ng korupsyon. Kung itatambal ang alkalde kay VP Sara o Pangulong Marcos ay mababahiran o masasangkot lamang din ito sa katiwaliang kinasasangkutan ng dating magkatambal. Para rin sa mambabatas ay hindi pa handa sina Senator Bam Aquino at Risa Hontiveros para tumakbo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat nagsabi na si Senator Aquino na wala siyang balak tumakbo bilang Vice President sa 2028 habang wala pang pahayag si Senator Hontiveros tungkol dito. Ay kung hindi tatakbo si Vice President Leni, ay maaaring manalo si Vice President Sara. Nandiyan pa si Andiyan pa si Bam Aquino. Hindi, andiyan si Bam Aquino. Si Risa Hontiveros, di ba? Well, I don't think that hindi pa sila handa sa ngayon. Sa tingin ko, ang pinakahanda, mayroong national recognition, ay si VP Leni Robredo. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi naman tinanggap ng prosecution ng International Criminal Court o ICC ang hiling ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi dumalo sa confirmation hearing. Ayon sa ICC o prosecution ng ICC, physically at mentally fit si Duterte at hindi umano dahilan ang kanyang edad o pagod para hindi dumalo. Ang tugon na sa hiling ng kampo ng dating Pangulo sa report ni Rovic Manuel. Tinutulan ng mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi dumalo sa nakatakdang confirmation hearing dito sa February 23. Ayon sa ICC, walang sapat na dahilan para hindi makadalo ng personal ang dating Pangulo dahil fit o may kakayahan naman umano itong lumahok sa pre-trial proceedings. Ito ay matapos na muling igiit ng legal team Duterte na ito ay matanda, pagod at mahina na at hindi makadadalo sa pagdinig. Sa kanyang liham na may petsang February 17, sinabi ni Duterte na walang jurisdiksyon ng ICC na litisin o dinggin ang kanyang kaso. Ayon dito, basta na lamang umano siyang isinakay sa eroplano patungong Dahig at naniniwalang dinukot o kinidnap umano siya sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Sa kabila nito, sa isinumiteng tugon ng prosecutors, ang claims umano na yan ni Duterte ay patuloy na pagpapakita ng pagtanggi ng Pangulo sa pagiging lehitimo ng paglilitis laban sa kanya sa hukuman. Iginiit din ng prosekusyon na physically and mentally fit ang Pangulo na lumahok sa confirmation proceedings at tinawag pa na irrelevant ang edad, pagod at panghihina
bilang dahilan sa hindi paglahok. Ayon pa sa korte, sinuri ng independent experts ang ipinasa ng kampo ni Duterte bago sila tumalon sa konklusyon at nagdesisyon sa confirmation proceedings. Sa ngayon, magpapatuloy ang pag-usad ng kaso at ang nakatakdang confirmation of charges laban sa dating Pangulo na magsisimula sa February 23, kasunod ng pagbasura ng ICC sa hiling ng kampo ni Duterte sa hindi nito pagdalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinakilala na ang bagong direktor ng National Bureau of Investigation na si Atty. Melvin Matibag. Bagong kanyang inaasahang panunumpa ngayong araw, nilinaw ng bagong upong opisyal na matagal na itong kumalas sa PDP laban dahil sa pagkakaiba ng prinsipyo. Magbabalita si Kyle Bulyas. Pinangalanan na kahapon ng bagong itatalagang direktor ng National Bureau of Investigation. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa nababanggit sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang dahilan ng pag-appoint kay Atty. Melvin Matibag, lalo't kilala ito bilang kaalyado ng mga Duterte. Sa panayam naman ng DZRH News, sinabi ni Matibag na naiintindihan niya ang pag-uugnay sa kanya sa mga Duterte dahil nagsilbi siyang Secretary General ng kanilang political party na PDP Laban. Pero giit nito, matagal na niyang binitaw ng naturang pwesto pero hindi na nito idinetalya ang dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Alam po, may mga prinsipyong pinaniniwalaan na kung minsan hindi na align dun sa organisasyon o partido natin sinasamahan na kinakailangan tayo po'y umalis na lamang kung hindi po tayo naniniwala dun sa prinsipyong itinutulak ng ating sinasamahan. PDP laban, ano? So, dagdag pa ni Matibag, hindi lamang siya sa Administrasyong Duterte nanungkulan at marami na rin siyang kasanayan pagdating sa public service at law enforcement. Tayo po nanggaling sa public service, hindi lang po si Pangulong Duterte ang na-administrasyon ng ating nanungkulan. Noong panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tayo po humawak ng ilang posisyon doon. Laguna Lake Development Authority, tsaka nga po yung sa airport. Nung binuksan po yung Terminal 3, tayo po yung nandyan. At nasubukan naman na po ang ating panunungkulan na yung ating pong katapatan ay hindi sa isang tao, kundi po kung saan yung mandato ng ating pong pinanunungkulan. Kasadong manumpa si Matibag bilang bagong NBI Director sa harap ni Executive Secretary Ralph Recto mamayang hapon. Bukod sa pagiging Secretary General ng PDP Laban, naging chairperson din ng Civil Service Commission si Matibag nang i-appoint siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una rito, naging General Manager din siya ng Manila International Airport Authority o MIAA at nagsilbing Pangulo ng National Transmission Corporation. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, puspusa na ang mga paghahanda para sa paggunita ng ika-40 EDSA People Power Anniversary. Kabilang narito ang pagdedeklara sa EDSA Shrine bilang isang no rally zone. Sa pagtaya ng Philippine National Police, inaasahang aabot sa 30,000 mga pulis o higit pa o 30,000 individual o higit pa ang makikiisa sa programa. Ang iba pang detalye ihahatid ni Val Gonzales. Tanging ang trilyon peso March Group na inorganisa ng kampo ni Kiko Aquino D ang nabigyan ng permit to rally sa EDSA People Power Monument sa February 25. Ito ang inanunsyo ni na-retired General Elmo San Diego ng Quezon City Government at MMDA Traffic Enforcement Group Head Attorney Victor Nunez. Kasunod ng paghahanda ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ikinakasang rally sa anibersaryo ng EDSA People Power sa Miyerkules. Sabi ni General San Diego, denied lahat o hindi binigyan ng permit ang grupong bayan at iba pang mga militante at maging ang Duterte supporters na humihingi ng permiso para magsagawa ng pagkilos sa EDSA People Power Monument. Sabi ni General San Diego, dumaan na sa serye ng konsultasyon mula sa security clusters ang desisyong ito. Pero ina-assess naming mabuti kasi nga parang pag gusto mo bumagsak ang gobyerno, bakit kita bibigyan ng permit? Obvious naman yun. Parang hindi naman tama yun. At hindi papayag ang QCLGU na ang direksyon ng rally nyo ay short of saying seditions na. Definitely hindi bibigyan ng permit yan kasi ang assessment ng QCPD dyan hindi tama at delikado. Kaya nga yung ibang grupo na merong record na at merong nakulong na, never nabibigyan ng permit yan dito. Sa panig naman ng organizer, sinabi ni Kiko Aquino D na formal na magsisimula ang rally
sa People Power Monument alas 3 pa lang ng hapon at magkakaroon din ng misa dakong alas 5:30 ng hapon sa EDSA Shrine at isang concert pagsapit ng gabi. Si Sentro aniya ang pagkilos sa usapin ng malawakang korupsyon sa gobyerno at pagpapanagot sa lahat ng mga sangkot. Ngayong umaga ay nagsagawa ng inspeksyon at walkthrough sa EDSA Shrine at People Power Monument ang MMDA sa pangungunan ni GM Nicolas Torre III, mga matataas na opisyal ng Quezon City Police District at ng Quezon City Local Government. Sa pagtaya ng PNP, nasa 30 hanggang 50,000 ang bilang ng mga magsasagawa ng kilos protesta sa anniversary ng EDSA People Power na nangyari noong taong 1986. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news naman sa mga motorista. Nakaambang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene habang rollback sa gasolina sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodela Romero, posibleng tumaas ng 5 sentimo ang diesel habang 10 sentimo sa kerosene. Pero good news naman dahil may nakaambang 45 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. Sabi ni Romero, itinulak yan ng kombinasyon ng geopolitical tensions, supply expectations, inventory movements at market sentiment. Maaari pang magbago ang galaw ng presyo base sa huling araw ng trading ngayong araw. Sa mundo ng basketball, matapos ang balitang hindi makakasama para sa Gilas Pilipinas, si Quentin Millora Brown, kinumpirma mismo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na maglalaro si QMB para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Patungo na ng Manila si Quentin Millora Brown upang sumama sa Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, noong Huwebes ng umaga, ito ay matapos ng mga ulat na hindi siya makalalaro sa mga laro kontra Australia at New Zealand sa February 26 at March 1 dahil sa isang umano'y issue sa kontrata. Sa isang pahayag, kinumpirma ng SBP na matapos ang direktang pag-uusap kay Millora Brown at sa kanyang pamilya, siya ay nasa biyahe na mula Japan patungong Pilipinas. Ayon pa sa SBP, handa si QMB na tumulong sa Gilas, lalo na sa frontline sa pagkawala ni Kai Soto na inaasahang hindi makalalaro sa window na ito dahil sa injury. Pinasalamatan din ng SBP ang patuloy na commitment ni Millora Brown sa national team at sinabing magiging mahalagang bahagi siya ng kasalukuyan at hinaharap ng programa ng Gilas. Makakasama ni QMB sa paint sina Junmar Fajardo at AJ Edu habang sisikapin ng Gilas na makapagtala ng panalo laban sa powerhouse ng Australia at New Zealand. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Utang, nakikitang motibo sa isang Chinese national na chinap-chap sa Binondo. Sa MBC TV Global, ex-South Korean President Yoon Suk-yeol guilty sa kasong insureksyon, hinatulang makulong habang buhay. At sa Showbiz Spotted, AJ Raval pumalag sa isang basher na nagdawit sa kanyang anak. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakaranas ng pagbaha at landslide ang ilang lugar sa Davao de Oro at Davao Oriental dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Kung ano na ang lagay ng mga apektadong residente, ibabalita ni June Soter. Ilang kalsada sa Davao de Oro at Davao Oriental ang napektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng shoreline ngayong araw, Pebrero 20, 2026. Sa Laak, Davao de Oro, nakaranas na matinding pinsala ang ilang bahagi ng daan dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Sa social media post ni Laak Mayor Honeyboy Libuangan, tiniyak nitong agad magpapadala ng mga tauhan at kagamitan upang maayos ang nasirang infrastruktura sa Barangay Milali, Dato Ampunan at Barangay Dato Davao. Samantala, nakaranas din ng pagbaha
ang barangay poblasyon sa Katiil, Davao Oriental, bunsod ng patuloy na pag-ulan. Sa Compostela, Davao de Oro, idineklarang hindi madaanan ang kalsada sa Purok 23, barangay Ngan, matapos matabunan ng lupa dahil sa landslide. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, agad nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad upang maalis ang mga debris at may balik ang daloy ng trapiko. Matapos ang mabilis na paglilinis, muli nang naging pasabol ang nasabing kalsada. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat at maghinay-hinay sa pagbiyahe habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon sa mapiktadong lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pasintabi ho sa ating susunod na balita, malaking utang ang sinisilip na motibo ng pulisya sa pagpatay at pag-chop-chop sa isang Chinese national na natagpuan sa isang drum sa Binondo, Maynila. Sabi sa DZRH News ni Pasay City Police Chief Colonel Joselito De Sesto, lumitaw sa kanilang investigasyon na may utang ang biktima sa pangunahing sospek na Taiwanese. Tumanggi na si De Sesto na banggitin kung magkano pero malaking halagaan niya ito. Pero ayon sa hepe, pareho manong online scamming ang trabaho ng sospek at biktima batay sa salaysay ng live-in partner ng Taiwanese na isang Pinay. 2 taon na anyang magkaibigan ng dalawa na magkasamang nakatira sa kondominium ng biktima sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Kasama rin nilang nakatira doon ng live-in partner ng sospek na wala umano sa kondo nang mangyari ang krimen. Hindi pa rin nagsasalita. Hanggang ngayon ang dalawang naarestong sospek nakasado ng isa lang sa inquest proceedings sa Pasay City Prosecutor's Office. Dumipensa naman ang Bureau of Customs sa talamak na nasasabat at benta ng mga iligal na sigarilyo sa merkado. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na 3 paraan ng pagpasok ng iligal na sigarilyo sa pamamagitan ng international ports, daungan ng mga lansya at local manufacturing. Gate ni Nepomuceno, marami nang nagawa ang BOC kasamang Department of Interior and Local Government sa laban kontra smuggling ng mga sigarilyo. Kaming nahuli dyan, may mga ulat po kami dyan. Mahigit 1 billion na po nahuli namin dyan, 1.6 billion na po. Noong nanungkulan po ako, nahuli po namin dyan. Ano? Pangalawa, napagpasok po nito dun sa mga puerto o mga pwedeng daungan po ng mga lansya na hindi naman po international ports. Yan po, hindi po dumadaan sa BOC. Ang kailangan namin ng tulong at tinutulungan po kami kahit ang Armed Forces of the Philippines, lalo na po ang Philippine Navy. Napakahigpit po ni General Reyes dyan po sa Basulta area. Samantala, sa nasabi ring panayam, tiniyak ni Nepomuceno na maisa sa katuparan ang reforma at modernisasyon bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa ng Customs Chief ang pahayag bilang reaksyon sa mungkahing buwagin na lang ang BOC at Bureau of Internal Revenue. Anya, nirerespeto niya ang isinusulong ng tax expert na Simon Abrea, ngunit magiging mahaba umano ang proseso para dito. Kailangan nating i-reforma itong bureau at kaya naman sa pamamagitan po ng pag-modernize po ng mga proseso rito, digitalization, baguhin po yung struktura ng bureau dahil outmoded na po itong table of organization natin. Napakaraming bagay po. So within 1 to 2 years, kaya nating baguhin to. Ngayon, kung matuloy yung iniisip niya, na maganda naman po, kung matutuloy po yun, at least meron tayong iiwanan sa kanya na mas maganda pong BOC. Hindi po siya magsisimula. Kung saan po ako nagsimula rito. Para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Biyernes. Ngayong araw, 3 weather systems ang umiiral sa malaking bahagi ng bansa. Unahin na natin ang shear line na magpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao at silangang bahagi ng Visayas. Pinag-iingat ho sa banta ng flash floods at landslide katulad na ng nangyayari ngayon sa ilang rehiyon tulad ng Caraga, Davao, Soxargen, Barm, Sulu, Cebu at Bohol dulot ng mga pag-ulan. Habang sa nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan dulot naman ng easterlies. Samantala, northeast monsoon o amihan pa rin ang patuloy
patuloy na umiiral sa buong Luzon. Asahan naman ang maulap na panahon na may tsansa ng mahihinang pagulan sa eastern section ng Luzon, mula Cagayan Valley pa Bicol Region at Cordillera. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang maaliw. Wala pa rin binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, usapang trivia naman ho tayo. Ika nga nila, never judge a book by its cover. Sa liit nito, hindi akalain ng marami na kaya nitong lumaban at depensahan ang sarili gamit ang kanyang claw na may lakas na parang baril. Alamin na this, gaano nga ba kalakas? Man sa inyong paningin, aba, hindi ito dapat ismulin dahil kahit shell o maging aquarium ay kaya nitong basagin ang mantis shrimp. Sa kabila ng pangalan nito, hindi ito totoong shrimp o hipon, bagkus isang uri ito ng stomatopod na relative ng crabs and lobsters. Nakilala ang mantis shrimp, partikular na ang smashers type nito dahil sa pambihira nitong paraan para depensa ng sarili sa predators at maging sa paghahanap ng pagkain. Ginagamit kasi nito ang kanilang claws upang ipangsuntok. May lakas at bilis itong tulad ng isang .22 caliber bullet o 50 beses na mas mabilis sa pagkisap ng ating mga mata. Halos 1,000 beses rin ang lakas nito kaysa sa kanyang timbang. At ang nakakabilib pa, sa kabila ng pambihira nitong lakas ay hindi nababasag ang kanyang claws dahil sa kapal ng layers nito. At dahil dyan, naging inspirasyon din ng mantis shrimp upang makapag-develop ng mga materyales para sa paggawa ng armor, sports helmet at maging sa sasakyan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa kauna-unahang pagkakataon na isang dating mataas na opisyal ng South Korea ang hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong dahil sa kasong insurreksyon. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea, hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong si dating South Korean President Yoon Suk-yeol matapos napatunayang guilty sa kasong insureksyon. Paliwanag ng Seoul Central District Court, ang umunay pagpapatupad ni Yoon ng panandaliang martial law noon ay layuning paralisahin ang assemblea sa loob ng mahabang panahon. Habang 30 taong pagkakakulong naman ang pinataw kay dating Soccer Defense Minister Kim Yong-yun, ang sinasabing accomplice ni Yoon noong kanyang administrasyon. Samantala, balita naman mula sa Vatican. Iniulat ni Cardinal Pietro Parolin, ang Secretary of State ni Pope Leo XIV, na tumangging sumali ang Santo Papa sa binubong Board of Peace ni US President Donald Trump. Yan ay dahil para sa kanila, may mas malaking pandaigdigang isyu pa ang kailangan maresolba at iniwala ang United Nations ang siyang dapat mangun at hindi ang Estados Unidos. Bagay na ikinalungkot naman ng White House. Kamakailan niya lang ay dinaos sa Washington ang unang Board of Peace meeting kung saan sinabi ni Trump na maglalaan umano ito na mahigit $10 billion bilang reconstruction sa Gaza. Ang Board of Peace ay nakatakdasa ng mga siwa sa muling pagtatayo ng Gaza, ngunit pinalawak ng layunin nito upang maging isang pandaigdigang tagapangalaga ng kapayapaan. Sa iba pang balita, pansamantala munang pinalaya mula sa kustodiya ng UK Police si dating UK Prince Andrew Mountbatten Windsor matapos siyang maunang arestuhin kaugnay ng hinalang misconduct in public office. Ito'y matapos masangkot ang kanyang pangalan sa pinakauling inilabas na Epstein Files na sinasabing nakipagtulungan umano si Andrew sa yumaong convicted sex offender. Ayon kay Andrew, wala umano siyang kinalaman sa mga akusasyon at giniit na hindi niya kailanman nasaksihan o pinaghinalaan ng alinman sa mga umano'y paglabag na inuugnay kay Jeffrey Epstein. Sa mga naunang balita, nasangkot ang kanyang pangalan sa kontrobersya, ngunit ito'y nauwi sa isang civil settlement noong 2022 at hindi nagresulta sa criminal conviction laban sa kanya. Ayon sa mga otoridad, kasalukuyang under investigation pa rin si Andrew. At yan naman nakalap nating balita mula sa batibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, isang panukala sa Senado ang muling nagbukas ng usapin tungkol sa dagdag sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ang detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Binuhay ni Senador Loren Legarda ang panawagan para sa dagdag sahod sa lahat ng mga manggagawa sa pribadong sektor.
Ito ay sa magitan ng inihain niyang Senate Bill number 1856 na naglalayong bigyan ng 200 pesos na dagdag sahod kada araw ang mga manggagawa. Paliwanag ni Legarda, mauobligang lahat ng pribadong kumpanya na bigyan ng dagdag sahod ang kanilang mga manggagawa anuman ang kanilang employment status. Sila man ay regular, contractual o subcontractual na nasa non-agricultural at agriculture sector. Katwiran ni Legarda, hindi na magkasya ang minimum wage ngayon para matustusan ang pangailangan ng mga manggagawa at kanilang mga pamilya. Sa ngayon, sa non-agricultural sector ay 411 pesos hanggang 695 pesos ang minimum wage, habang sa agriculture sector ay 366 pesos hanggang 658 pesos kada araw. Ginagarantiya ng ating saligang batas na dapat ang minimum wage ay sapat hindi lang sa pagkain at masilungan ng pamilya, kundi dapat ay makaagapay din ito para sa edukasyon, healthcare, housing at pang-social life. Tumutugma din ito sa pag-aaral na ginawa ng International Labor Organization. Dagdag pa ni Legarda, kapag tumaas ang sweldo ng mga manggagawa ay sisigla rin ang ekonomiya ng bansa dahil gagastusin din nila ito na pambili ng mga pangunahing pangailangan o mga basic commodities. Noong nakaraang Kongreso ay naaprubahan sa Senado ang 100 pesos na dagdag sahod at 200 pesos naman sa Kamara de Representantes. Ngunit hindi na ito natalakay at naisabatas dahil dinala lamang sa Senado para sana sa Bicameral Conference Committee sa huling araw bago nag-adjourn ang sesyon ng 19th Congress. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, pinalaga ng aktres na si AJ Raval ang isang basher sa social media. Ang matapang na sagot ni AJ sa netizen na humiling na maaksidente ang kanyang anak. Sa showbiz report na ito. Hindi na nakapagtimpi si AJ Raval sa mga masasakit na salitang ibinabato sa kanilang pamilya. Sa pagkakataon kasing ito, isang netizen ang nagbitaw ng masamang hiling na maaksidente raw sana ang anak ng aktres. Mga gunita na Nobyembre noong nakaraang taon nang ibinunyag ni AJ na mayroon na siyang 5 anak at 3 rito ay bunga ng kanilang pag-ibigan ng aktor na si Aldra Brenica. Buwelta ni AJ bilang isang ina, tungkulin niyang ipagtanggol ang anak. Sa kanya raw ibuhos ang galit at hindi sa inosenteng bata. Dito, muli ring iginiit ng aktres na hindi siya ang dahilan ng hiwalayan ng dating mag-asawang Aldra Brenica at Kylie Padilla. Sinalo na raw niya ang lahat at dinadamay pa ang kanyang anak habang ang totoong third party ay nananahimik at payapa ang buhay. Ilang netizens naman ang kumampi kay AJ, humiling na huwag idamay ang bata at pinayuhan pa itong ibunyag na lang din daw kung sinong babaeng tinutukoy upang hindi na ito mabash sa bagay na hindi naman niya ginawa. Kung matatandaan, matapos ang naging revelasyon ni AJ noon, hiling ni Kylie Padilla na sana'y matapos na raw ang drama dahil masaya na raw sila sa kani-kanilang buhay at ang importante ay masaya at magkakasundo ang kanilang mga anak. Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Mayor Leni Robredo nakatakdang magkita sa Naga. Bakit kaya? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kinumpirma ng Malacanang ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga City bukas, araw ng Sabado. Ito ay upang inspeksyonin ang flood control project na Oplan kontra Baha, kasama si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Nang tanungin kung may ibang pag-uusapan ng dalawa bukod sa proyekto, sinabi niyang abangan na lang. Ibinahagi ni Robredo sa kanyang Facebook account ang isinagawang ocular inspection sa ilang lugar sa lungsod bago ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, patay naman ang isang babaeng senior citizen matapos mabangga habang tumatawid sa Kalasyaw, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Dedonarable sa paggamutan ng isang 60 anyos na lola habang sugatan ng kasama nitong 28 anyos na dalaga, kapwa residente ng barangay ni Lumbot Mapandan matapos silang mabangga ng van. Sa ulat ni Kalasyaw ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Quintin Casabar Jr. naganap ang aksidente alas 9 ng gabi sa National Highway sa barangay San Miguel kung saan tumatawid ang mga biktima ng mabangga ito ng van na minamaniho ng isang alias Julio, at sa lakas ng impact ay tumilapon sa kabilang linya ang mga lola na nasagasaan naman ng truck. Agad na itakbo ng NDR ng ambulance sa paggamutan ng mga biktima, ngunit idiniklarang dedonarable ng attending physician si lola habang ang kasama nitong dalagay patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Ang driver ng van at truck ay nasa kustodiya ngayon ng Kalasyaw PNP para sa kaukulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagbabarel ng ilang beses ang isang lalaki sa Purok Katilingban, Barangay Banago, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala na si Jeffrey Aducana, residente ng nasabing barangay. Ayon kay alias Jojo, habang nakaupo lamang ang biktima sa sidewalk ng lapitan ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo at walang awang pinagbabarel ang biktima. Tatlo habang apat ang biktima o tama ng biktima na patuloy na ginagamot sa ospital sa lungsod. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan ng Bacolod City Police Office at pagkilala sa mga suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tinutugis na ngayon ng mga otoridad ang dalawang hindi kilalang lalaki na nagtulong pagpapaluin ng tubo at barilin ang isang senior citizen sa Sitio Quintin, Barangay Tugatog, Orani, Bataan kahapon. Batay sa inisyal na investigasyon, ang biktima na edad 65 anyos na lalaki ay pinagtulungang pagpapaluin ng tubo ng dalawang hindi kilalang lalaki na nakita ang pangyayari ng pamamalo ng kanyang mismong 44 anyos na anak na babae. Nakasuot ng itim na long sleeve puti, itim na leather jacket at pulang helmet ang mga suspect. Nang umawat umano ang anak nito, nakarinig siya ng putok ng baril at sa uli nakita niyang may tama na sa kaliwang binti ng bala ang kanyang ama. Mabilis umano na tumakas ang mga suspect patungong direksyon ng Hermosa, Bataan. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Orani Municipal Police Station sa lugar at nakarecover ng 2 basyo ng bala at isang slag. Patuloy ang isinasagawang follow-up operation para sa pagkakakilanlang at agarang pag-aresto sa mga tumakas na suspect. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, umexit na si Filipina tennis ace Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships matapos matalo sa quarterfinals kontra sa world number 4 na si Coco Gauff. Ang naging laro tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Natapos ang kampanya ni Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships matapos matalo kay world number 4 Coco Gauff with 6-0, 6-2 score sa quarterfinals noong Webes ng gabi. Agad na kinontrol ni Gauff ang unang set na kanyang tinapos sa loob lamang ng 26 minutes. Sa ikalawang set, nanalo siya sa 4 na sunod-sunod na games upang agarang makuha ang bentahe sa kabila ng mga pagsisikap ni Ayala na makabawi. Nagawa pang makapagtala ng magkakasunod na games ni Ayala upang manatili sa laban, ngunit mabilis na nakabawi si Gauff at tinapos ang laro upang masiguro ang kanyang pwesto sa semifinals. Pinuri ni Gauff ang Filipina tennis ace matapos ang laban at sinabing nanatili siyang maingat dahil kaya raw bumawi ni Ayala sa anumang oras. Bago ang pagkatalo, nakapagtala ng impressive na run si Ayala sa torneo. Nakausad siya sa first round matapos magretiro ni Hailey Baptist dahil sa kanyang abdominal injury. Sinunod ang malaking panalo kontra kay world number 8 Jasmine Paulini at tinalo si Sorana Cerstias sa round of 16. Ang pagkatalo kay Gauff ay nagmarka rin ang pagtatapos ng Middle East campaign ni Ayala. Matapos ang quarterfinal finish sa Philippine Women's Open, umabot din siya sa quarterfinals ng Abu Dhabi Open bago matalo kay Ekaterina Alexandrova at maagang na-elimina sa Qatar.
Susunod na tututok si Ayala sa Sunshine Swing kung saan inaasahan siyang lalahok sa Indian Wells Open at Miami Open. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Doon naman ang Hollywood, muli na namang pinatunayan ni Taylor Swift kung bakit siya ang top artist of the 21st century. Ito'y matapos muling masungkit ang titulo bilang best-selling artist of the year. Narito ang report ni Showbiz Angel. Special thanks to Swifties all over the world. Dahil sa ika-6 na pagkakataon, si pop superstar Taylor Swift ang may hawak ng titulo bilang best-selling artist of the year. Taong 2014 ang unang nasungkit ng award-winning singer-songwriter ang naturang pagkilala na sinunda noong 2019 at bagamat pansamantalang napunta sa ibang title pero mula 2022 hanggang 2024 at para nga sa taong 2025 tunay nga namang undefeated at number 1 sa listahan ng International Federation of the Phonographic Industry o IFPI. Yan ay dahil sa record-breaking 12-studio album ni Tay-Tay na The Life of a Showgirl na bumenta ng 4 million copies na lalong nagpatibay kung bakit siya ang top artist of the 21st century ng Billboard. Pero bukod sa naturang career milestone, this year nakatakdang harapin ni Taylor ang panibagong chapter ng kanyang buhay bilang isang misis. Ang kanilang wedding ng American football star na si Travis Kelce na paulat na nakatakdang ganapin sa June 13. Samantala, sumunod naman kay Taylor Swift bilang best-selling artist para sa taong 2025 ay ang K-pop boy group na Stray Kids. Pumangatlo ang rapper na si Drake, fourth spot ang blinding lights hitmaker na si The Weeknd, at fresh off his Super Bowl performance mula rank 20 umakyat sa ika-5 pwesto ang Puerto Rican superstar na si Bad Bunny. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.